Nagtutuloy-tuloy na nga po ang paglilitis ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos kumpirmahin ang lahat ng kasong crimes against humanity na kinaharap ng dating Pangulo. At para po himayin at pag-usapan yan, makakapanayan po natin ang ICC accredited lawyer na si Attorney Gilbert Andres. Magandang umaga po, Attorney. Good morning, Angela at Andre, at good morning po sa mga viewers ng Good Morning Kapatid. Attorney, ano po ang ating aasahan na nasusunod na mangyayari pagtapos po ng desisyon na ito? Ano po yung magiging timeline ng trial ni Duterte? Siyempre, lahat po nagtatanong, kailan po ba yung simula? Una po muna, bilang legal representative of the victims, ang mga victims po talaga ay nagbubunyi, nagsiselebrate po sila at nagpapasalamat nga sa Diyos dahil nga matutuloy na po sa trial itong mga charges laban kay Mr. Duterte. Now, ano po ba ang mga next steps na maabangan po natin? Abangan po natin na i-constitute po ng presidency ng ICC yung trial chamber na maglilitis kay Mr. Duterte na siyang akusado na po ngayon. Ikalawa po ay magkakaroon po ng mga conferences ang mga abogado po ng prosecution, ng defense at kami rin po mga common legal representative of the victims. At magkakaroon po ng tinatawag na trial preparation. Now, gaano po kahaba ang trial preparation? It can go from 6 months to 1.5 years. Ngunit sa amin po, sa hanay po ng mga abogado po ng mga biktima sa ICC, we really hope na within this year po magsimula ang trial. Attorney, kung substantial grounds pa nga lang, sapat na nga para umusad ang kaso and naharap nga si dating Pangulong Duterte sa 3 counts of murder and attempted murder sa crimes against humanity. Gaano po kalakas itong ebidensyang hawak ng prosekusyon pagdating na sa trial proper? Well, kampante naman kami, Andre, na malakas po siya ang mga ebidensya na hawak po ng prosecution kasi marami naman po talagang hawak na ebidensya ang prosecution. At in fact, marami din pong mga testigo, no less than insider witnesses, yung mga hawak po ng prosecution at publicly, naman yan, mababasa naman po yan dun sa public redacted version po ng decision ng pre-trial chamber. Attorney, speaking of the witnesses, sa ngayon po kasi, nung nagkita-kita po tayo dyan sa The Hague, meron na pong 539 witnesses, registered witnesses. Ito po ba ay lalawak pa? Marami pa po bang maaaring mag-register bilang witnesses? At syempre po, ang tanong din po dito is, paano po yung magiging logistics noon? Kung lahat po itong mga witness na ito ay papayagan po ba silang tumestigo sa korte? I-correct ko lang, Angela, 539 admitted victims po. Mga biktima po ito ng Mr. Duterte's war on drugs. Now, kailangan po nating unawain na iba pong proseso ng ICC, iba pong proseso dito po sa Pilipinas. Ibig sabihin po kung admitted victims po ay hindi po necessarily mga testigo po. Kasi iba pong mga testigo. Kasi sa atin, alam ko naman po yon, naging abogado din po ako sa Maguindanao Massacre as private prosecutor. Kung private complainant ka, ikaw po ang victim, witness ka rin po. Ngunit hindi po ganyan po sa ICC. Now, doon po sa 539, ito po ay sa pre-trial po sila na admit as victim participants. Ngunit, and we expect na bubuksan po ng ICC registry yung application process na naman po para po magkaroon pa ng mas marami pa pong mga admitted victims. Kaya po panawagan po namin sa mga biktima po na hindi pa po naka-apply, magkakaroon po tayo ng application process at bubuksan po ito ng registry sa madaling panahon po. Attorney, dahil nga obligado ng magpakita, dumalo sa proceedings si dating Pangulong Duterte, ano po yung epekto kung susubukang gamitin like in the past, di ba, yung kanyang kalusugan o health? Even the age. Age, yung edad din niya, o iba pang dahilan para limitahan ang pagdalo ng dating Pangulo. Alam mo, Andre, Angela, hindi po dahilan ng age po para sabihin hindi dadalo. Dahil klaro po ang Rome Statute na talagang the accused shall be present at the trial. Nasa Article 63 po yan. Now,
Ano bang magiging remedyo para kunwari sa kalusugan niya, i-invoke niya? Actually, meron naman talagang mga guidelines na binigay dun nga sa pretrial chamber confirmation of the charges hearing kung saan may mga ano no sapat na mga uh, uh, guidelines in place para maka-attend po siya. For example, hindi po sunod-sunod yung hearing in 1 week, mayroon pong pagitan. Kaya last February, Monday, Tuesday po ang hearing, tapos Wednesday wala, and then Thursday, Friday. Next, every 1 hour, mag-stop po, magkakaroon po ng break. Kaya po wala pong dahilan si Mr. Duterte para po hindi dumalo. Dapat po dumalo po siya at ito pong gusto ng victim na makita na siya po ay nag-undergo ng process of justice. Right, attorney, matapos po nga itong confirmation ng charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, posible na bang ipaaresto po yung iba pang co-perpetrators tulad po nila Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo? Posible po yan, Angela, no? Sige, dalawang sagot. Una, logical lang na hopefully magkakaroon po ng ICC arrest warrant. Hopefully. Now, bakit ko sinasabing hopefully? Kasi hindi po talaga natin alam kung meron ngang ICC arrest warrant laban po sa mga ibang co-perpetrators na nakapangalan kagaya ni Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Bakit? Kasi po ang application ng prosecutor before the pretrial chamber sa isang arrest warrant, nakaselyo po to, sikreto po to. Kaya wala po talaga makapagsabi na meron na pong application at meron na pong ICC arrest warrant. Ngunit, having said that, ang mga biktima po ay talagang nag-hope na meron na po sanang ICC arrest warrant laban po sa kanila para tuloy-tuloy na po yung usad tungo sa hustisya at katotohanan. Opo. Attorney, last na lang po, dahil po ito'y magiging panibagong chamber, maaari din po bang pilit ulit ang kampo nila Duterte para doon sa interim release? Hindi ko na po papangunahan ng depensa, nasa sa kanila po yan. Ngunit nakahanda po kami na mag-respond po doon at ipaabot ang views at concerns. At sana po tuloy-tuloy na po talaga itong trial po at talagang inaasahan po ng mga biktima na sana ngayong taon na po. Maraming salamat po sa oras ninyo. Good morning. Happy Friday po muli, Attorney Andres. Thank you po. ICC Accredited Lawyer Attorney Gilbert Andres. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.